Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating MP3 ngayon pong gabing ito. Salamat sa bawat isa na nakikinig, nanonood at nakikibahagi sa atin pong gawain ngayon pong gabing ito. Salamat po sa Panginoon sapagkat sama-sama natin napupurihin, pasasalamatan ng Panginoon sa kabutihan niya, pag-aaralan natin muli ang kanyang salita at ipapanalangin po natin ang mga kahilingan ng bawat isa. Sa bahagi po ng atin pong gawain ngayon, ito po ay panahon or oras na atin na pong pag-aaralan ng kanyang salita. Kaya buksan na po natin ang ating mga Bibles sa Luke chapter 7 verses 40 to 43. Luke 7 verses 40 to 43. Ang sabi po dito, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both. Now, which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. You have judged correctly, Jesus said. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat ulit sa pagkakataon na meron kami ngayong gabing ito para kami, Panginoon, ay makapag-aral, muling matuto, buhat, Panginoon, sa inyong salita. Tulungan mo kami na maunawaan ang talinhagang ito at tulungan mo kami na ito ay maging bahagi ng buhay namin. Samahan mo na po kami sa aming pag-aaral sa pagkaklat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung ako po ay nag-aaral pa sa Bible School, kami po ay nakatira sa dorm. At doon po sa room na akin pong tinitirhan, kami po ay 10. Halo-halo po kami. May first year, may second year, may third year, may fourth year, at may fifth year ng mga estudyante. At ang pinaka-leader po namin ay yung fourth year at fifth year. At ang tawag po namin sa amin po mga leaders ay monitor, or monitors. Or pinapaikti namin ito, monits. Isang umaga, pagkatapos po ng aking klase, pagpasok ko po sa room, ito pong aking monits ay nananalangin at sa kanyang pagpipray, siya po ay umiiyak. Hindi ko po maintindihan kung ano kanyang pinapanalangin. So, pagkatapos niya mag-pray, nung kami po ay kakain na, ay tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, Monits, mukhang matindi ang iyong problema, matindi yung iyong pananalangin. Ano ba yung iyong pinagpipray para maipag-pray ko din? And then, sabi niya sa akin, ang laki ng utang ko. Malapit na ang exam. Sigurado hindi ako makakakuha ng exam pagka hindi ako nakabayad. Kaya, kailangan ko talaga ng matinding pananalangin. So, I remember, pinag-pray ko rin siya na nawa ay makabayad siya sa kanyang utang sa school, sa kanyang tuition fee. At alam nyo, lo and behold, after few weeks, after po ng aming exam, nakita ko ulit itong aking monitor, at siya ay masayang-masaya sapagkat nakapag-take siya ng exam. Ang sabi ko sa kanya, nakapag-take ka ng exam. Anong nangyari doon sa iyong mga utang? Ang sabi niya, mayroong anonymous person na nagbayad nung lahat ng utang ko. Kaya ako ay pinayagan doon sa business office na mag-take ng exam. So talagang manghang-mangha kami at talagang kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Na-experience nyo na po ba yun? Yung madami kayong utang or malaking inyong utang, tapos biglang may nagbayad nito? Ano po ang inyong magiging tugon or ano ang inyong magiging response dun sa tao na nagbayad nito? Magagalit ba kayo? Hindi nyo po ba siya kakausapin? Or inyo siyang pararangalan, pasasalamatan? At gagawin niyo yung inyong best, para makabawi bilang pasasalamat. Yan po ang itinuro ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa talinhaga natin pong pag-aaralan ngayon. Anong dapat nating maging tugon kung tayo po ay binigyan ng biyaya or tayo ay pinatawad sa atin pong mga pagkakautang, sa atin pong mga pagkakamali. At ngayong gabi, nawa makita rin natin yung ating pong mga sarili kung paano natin tinutugunan ang kabutihan at ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng tama na pagtugon sa atin pong Panginoon. Ang pamagat po ng talinhaga natin ngayon po gabing ito, the parable of the debtors. The parable of the debtors. Ang talinhaga
ng mga may utang. Okay? So, kung titingnan po natin itong kadahilanan, bakit po sinabi ito ng Panginoong Hesukristo. Kung sisimulan po natin itong kwentong ito sa Luke chapter 7 verse 36, ay makita po natin na may nag-imbita na isang Pariseo na ang pangalan ay Simon sa Panginoong Hesukristo na doon kumain sa kanya. At habang sila ay kumakain, ang style nila noon, wala silang upuan na katulad natin ngayon. Ang style nila doon sa Israel, pag kumakain, naka-recline sila or parang nakatagilid. And then, habang sila ay kumakain, merong isang babae na makasalanan. Ayon sa mga Bible scholars, ito daw ay isang prostitute. Sapagat ang sabi sa verse 37, when a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. Okay, so itong babaeng ito, ang description ay who lived a sinful life. At yun nga po, sabi ng mga Bible scholars, ay prostitute ang babaeng ito. So, ang ibig sabihin, napakaraming nakasama ng mga lalaki at nagbebenta ng aliw. Or in short, namumuhay sa immorality po ang babaeng ito. And then, nung malaman niya na ang Panginoong Hesukristo ay kumakain sa bahay ng Pariseyong ito, siya ay pumunta at meron siyang dalang isang bote ng pabango. At ang ginawa niya, ang sabi sa verse 38, and as he stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. So ito yung ginawa ng babae. And then ito ang naging reaction nitong si Simon na Pariseo. Ang sabi sa verse 39, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Okay? So makita po natin itong naging reaction nitong Pariseyong ito. Judgmental. Ginudge niya ang Panginoong Hesukristo at saka itong makasalanang babaeng ito. At ang isa pa na makikita natin dito ay sa isip lang niya sinabi itong mga bagay na ito, na kung talagang itong teacher na ito ay tunay na propeta, ay dapat alam niya na makasalanan yung babae na humihipo sa kanyang paa. Kaya pagdating dito po sa verse 40, ang sabi ng Panginoon, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Meron akong sasabihin sa iyo. And then nasagot ni Simon, tell me, teacher, he said. And then sinabi na ng Panginoon itong talinhagang ito, na may dalawang tao na merong utang sa isang nagpapautang. Yung isang utang niya 500 denarii na ang equivalent daw po nun ay 2 years wage, or pang 2 taon na sahod. Okay? And then yung isa ay 50 denarii na ang equivalent daw po noon ay 2 months wage. Sapagkat ang minimum wage po noon ay 1 denarius. Ngunit itong dalawang may utang na ito ay walang kakayahang magbayad. Kaya ang ginawa nitong nagpapautang, pinatawad na lang sila. Kinansel niya yung kanilang utang sapagkat wala silang kakayahan na magbayad. So ang tanong ng Panginoong Hesukristo dito kay Simon na Pariseo, sino kaya ang naging malaki ang pagmamahal dito sa nagpapautang na ito? And then ang sabi nitong si Simon, ang sagot niya sa verse 43, Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt cancelled. You have judged correctly, Jesus said. Ang sabi niya, sa palagay ko, ay yung mas malaki ang utang. At ang sabi ng Panginoon, tama ang iyong hatol. Mas malaki ang naging pagmamahal nung malaki ang utang dito sa nagpapautang kaysa dun sa mas maliit. Okay? And then, kung susundan pa po natin yung kwento hanggang verse 50, ipinakita ng Panginoon kay Simon kung bakit ganito na lang kadiboto itong babaeng ito sa Panginoong Hesukristo. Kung bakit di siya nahiya kahit na ang tingin sa kanya ng maraming tao, siya ay makasalanan, siya ay nagpunta sa bahay ng Pariseo. Of all the places, of all the people na pupuntahan mo, kung ikaw ay makasalanan, huwag kang pupunta sa bahay ng Pariseo sapagkat sigurado ikaw ay mahuhusgahan, mahatulan ka ng husto or
maaring palalayasin ka kasi marumi kang tao. Ang mga Pariseo ayaw nila na mapalapit sa mga marurumi. Okay? So, nireveal ng Panginoon sa Pariseo ito kung bakit nga ganun na lamang kadiboto ang babaeng ito, sapagkat bagamat napakarami ng kanyang kasalanan, siya ay nagsisi at siya ay pinatawad na ng Panginoon. At ipinakita rin ng Panginoon kung anong klaseng pag-ibig ang meron siya para sa Panginoong Hesukristo. So sa gabing ito mga kapatid, meron po tayong tatlong katotohanan na makikita buhat po sa talinhaga ng mga may utang. At nawa makita rin po natin dito yung atin pong mga sarili na kung paano dapat tayo tutugon sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang una na makikita nating katotohanan dito, the difficult situation of the debtors, ang mahirap na kalagayan ng mga may utang na ito, Kung babalikan natin, ang sabi dito sa verse 41, ang utang ng isa ay 500 denarii at yung isa ay 50 denarii at ito ay parehong malaki ang halaga. At ang sabi pa dito, verse 42, neither of them had the money to pay him back. So ito yung napakahirap na kalagayan ng dalawang ito. Pareho silang may utang at napakalaki ng kanilang utang. Ang problema nila, wala silang pambayad. Marahil ay deadline na, or maraming deadlines na sila ay humingi ng promissory note, na sa ganitong oras, sa ganitong date ay babayaran namin. Pero pag darating na yung time na yon, ay wala silang pambayad. Marahil inamin na lang nila na talagang wala silang pambayad. At ang katotohanan na gustong ipaalam dito ng Panginoon, hindi lamang kay Simon na Pariseo, kundi sa atin din ngayon, nakakabasa nito at nakakarinig ng talinhagang ito, ay tayo pong lahat din ay may pagkakautang sa ating pong Panginoon. Sapagkat marami siya nakabutihan na ginawa sa atin, siya ang may-ari ng lahat. At ang lahat ng ito, na meron po tayo, ay binigay ng Panginoon para siya ay ating sundin, para siya ay ating sambahin. Ngunit tayo pong mga tao, dahil tayo mga makasalanan, hindi tayo sumusunod sa Panginoon, At palaki ng palaki ang ating atraso sa Kanya. At ang gustong matutunan ng Panginoon dito kay Simon at saka din sa atin, na kahit maliit or malaki ang iyong kasalanan, parehong wala tayong kakayahan na magbayad. Ano po? Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo po ay nagkasala at hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang sabi pa sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So mapansin po natin nga, yun pong word na sin, ito po ay singular, nang ibig sabihin, kahit isa ang iyong kasalanan or marami, ang equivalent po nito, ang parusa po dito ay iisa, kamatayan. At ang sabi ng talinhagang ito, marami o kakaunti ang iyong kasalanan, hindi mo ito kayang bayaran. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa kaparusahan na naghihintay sa mga tao na makasalanan. Kaya sa gabing ito, hindi lamang yung makasalanang babae ang may kasalanan dito, kundi itong Pariseo na si Simon. At sa gabing ito mga kapatid, kanino tayo makaka-identify? Doon ba tayo sa makasalanang babae or kay Simon na Pariseo? Marahil marami sa atin ang magsasabi na doon kay Simon, na Pariseo, sapagkat hindi naman ganoon karami ang kasalanan natin at hindi naman natin ginagawa yung katulad nung ginagawa nung masamang babaeng yun. Pero makita po natin, may dalawang matinding kasalanan si Simon dito. Una ay pride. Okay? Bakit pride? Sapagkat, ang sabi sa verse 39, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. So, anong kanyang gustong ipakita dito? Na mas marunong siya, mas alam niya ang dapat niyang gawin kaysa sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi niya, kung talagang totoong propeta ito, dapat alam niya kung anong klaseng babae humihipo sa kanya. Kasi kung ako yan, kasi alam ko kung sino yan, hindi ko yan hahayaan. So, ganun ang punto niya dito. And then, ang pangalawa na kasalanan niya dito ay
judgmental siya, ano? Kasi ang sabi niya, kung talagang propeta ito, okay? Kumbaga parang kung talagang ito ay sugo ng Diyos, dapat hindi siya lalapit diyan dahil makasalanan yan, no? Dapat gagaya yan sa akin, no? Na ako talagang sinisikap kong lumapit sa Panginoon kaya lumalayo ako sa marurumi o sa mga masasama. Okay? Tingnan po natin bakit matindi ang kasalanan pagka ikaw ay may pride. Ang sabi po sa Psalm chapter 10 verse 4, "In his pride the wicked does not seek him. In all his thoughts there is no room for God." Okay? So dito mga kapatid, makikita natin na ang isang tao na mapagmataas or mayabang, ang sabi dito, he does not seek him. In all his thoughts there is no room for God. Hindi hinahanap ng mayayabang na tao ang Diyos at walang puwang ang Diyos sa kanyang buhay. So yun po ang pinaka-delikado na pwedeng mangyari sa atin nung na tayo ay lumayo sa Diyos, no, na walang puwang ang Diyos sa buhay po natin. At mangyayari lang yon kung tayo po ay believe sa atin pong mga sarili, kung tayo po ay mayabang. Remember, ito po ang dahilan kung bakit si Lucifer ay bumagsak, sapagkat siya po ay mayabang. Kung kaya't ang sabi po ng Proverbs chapter 16 verse 18, "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall." So yun po ang sabi ni King Solomon, na ang mayabang or ang kayabangan, ang kasunod dito ay pagkasira, no? Pagkawasak. At yung mayabang na espiritu ay babagsak. Ang sabi pa po sa James chapter 4 verse 6, "But he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble." God opposes the proud. Ayaw ng Diyos ang mga mayayabang. Ibinabagsak niya ito. Kaya makita natin dito, ito ang lesson na gustong makita ng Panginoon ni Simon, no? Na ang kayabangan ay parurusahan din katulad ng kasalanan ng babaeng iyon. At yun nga, yung isa pa ay judgmental, no? Ang sabi po sa Matthew chapter 7 verses 1 to 3, "Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you." Verse 3, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye, and pay no attention to the plank in your own eye?" So dito mga kapatid, makikita po natin na hindi tayo dapat manghusga, no? Huwag nating sabihin na mas magaling tayo kaysa sa taong ito, or itong taong ito napakasama niyan kaya hindi dapat nating samahan. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon dito sa Matthew chapter 7, huwag tayong manghusga para hindi rin tayo mahusgahan. At kung ano yung ginamit nating panghusga, yun din ang gagamitin na panghusga sa atin. At huwag daw natin na punahin yung dumi sa mata ng ating kapwa, sapagkat mayroon din tayong karumihan sa ating mga sarili. So ang ibig lang sabihin nito, both the Pharisee at this sinful woman has the same difficult situation, at ganun din po tayo mga kapatid sa oras na ito. Tayo pong lahat ay makasalanan at tayo po ay nasa mahirap na kalagayan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki, hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating kapwa, at lalo tigit hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating pong Panginoon. Okay? Ang pangalawang katotohanan na makikita natin dito, hindi lamang the difficult situation of the debtors, but the divine intervention of the lender. Okay? Or ang makalangit na pagpigil or makalangit na solusyon na binigay ng nagpahiram ng pera or nagpautang. Okay? Ang sabi po dito, kung babalikan natin itong Luke chapter 7, sabi dito sa verse 42, "Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both." Okay? So, pinatawad na lang niya, no? He canceled their debts. Dahil walang kakayahan na magbayad itong mga ito, naging generous and gracious po itong nagpautang na ito. Hindi na sila pinagbayad. At dito po natin makikita ang kabutihan, ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Sa kabila na tayo po ay makasalanan, sa kabila na wala tayong kakayahan para ayusin, para baguhin ang ating pong buhay,
para iligtas ang atin pong mga sarili, para tayo ay makabalik sa Panginoon. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Ano po ang ginawa niya? Sinugo niya dito sa lupa ang Panginoong Hesukristo para siya ang maging kabayaran sa atin pong utang. Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang naging kabayaran. Na kung atin pong sasampalatayanan, ito pong ginawa, ito pong sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay papatawarin ng Panginoon at lilinisin sa lahat ng atin pong mga kasalanan. Napakabuti po ng atin pong Panginoon. At tandaan po natin, ang kapatawaran ng Panginoon ay hindi base sa dami o unti ng ginawa nating kasalanan. Katulad po nitong may utang na ito. Hindi pinatawad ng Panginoon yung mas malaki ang utang, no? Kundi yung 50 at saka yung 500, pareho niyang pinatawad. Bakit po? Sapagkat wala sila parehong kakayanang magbayad. Ganon din po tayo mga kapatid. Sana wag natin itong makalimutan. Kahit sa tingin natin, kukunti ang nagawa nating kasalanan kaysa sa ating kapwa, no? Pare-pareho po tayo karapat-dapat na parusahan sapagkat ganun po kabanal at ganun po kamakatarungan ang atin pong Panginoon. Hindi po siya nag-aalaw, no, ng kahit sobrang liit na kasalanan sa kanyang kalwalhatian. Ngunit salamat sa Panginoong Hesukristo, ito po, siya ay pumunta dito po sa lupa para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, umagos ang kanyang dugo para tayo po ay mapatawad, no? Para mabayaran ang lahat po ng atin pong mga utang. At yan din po ang gustong ituro ng Panginoon dito kay Simon na Pariseo, na kung ang babaeng ito na masama ay kailangan ng kapatawaran, dapat siya rin ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon sapagkat ang kanyang kasalanan ay hindi simple, no? Ang kanyang kasalanan ay kapareho din ng kasalanan ng babaeng yon. Parehong karapat-dapat na parusahan. Kaya ngayong gabing ito, nawa tayo po ay laging humingi ng kapatawaran sa atin pong Panginoon. Sapagkat ang pangako niya sa 1 John 1:9, no, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Pero mga kapatid, sana katulad ng atin po paulit-ulit na sinasabi, huwag nating gawing lisensya ito para gumawa tayo ng kasalanan. Total, may 1 John 1:9 naman. Sana po, kung atin pong ihahayag, kung atin pong sasabihin, at tayo po hihingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan, humingi po tayo ng lakas sa Kanya, na ito ay atin ng maiwasan, at ito po ay atin ng mapagtagumpayan. Ano po? So, ngayon pong gabi, nakita natin itong pangalawang katotohanan, the divine intervention of the lender, no? So, salamat sa Panginoon. Gumawa siya ng solusyon, no? Tandaan po natin, hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili, kaya ang Panginoon ang gumawa ng paraan para maligtas tayo, para mapatawad tayo sa ating pong mga pagkukulang sa ating pong Panginoon. So yun po ang pangalawa na makikita natin na katotohanan. Una, the difficult situation of the debtors. Second, the divine intervention of the lender. Tunay po na Diyos lang ang pwedeng magpatawad sa atin. At yan din po makikita natin dito sa verses 48 and 49. Sabi niyan, then Jesus said to her, your sins are forgiven. Verse 49, the other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sins? Okay? So, dito, no, nila napansin, sino itong taong ito? Bakit kahit kasalanan, napapatawad niya or pinapatawad niya? So, dito natin makikita, no, na ang Panginoon ng Hesukristo ay Diyos, sapagkat ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. At ito ang katotohanan na gustong ituro ng Panginoon kay Simon at maging sa atin ngayon, no? Na ang Panginoong Hesukristo ay sapat na para tayo po ay mapatawad sa atin pong mga kasalanan. Kung inyong mapapansin, ito pong babae na makasalanang ito, hindi siya nagpunta kay Pedro, hindi siya nagpunta kay Juan, hindi siya nagpunta kay Santiago at sa iba pang mga disipulo, no?
Kasi sa tindi ng kasalanan niya, kumbaga ako, mahihiya ako. No, una, mahihiya akong pumunta sa bahay ng Pariseo, mahihiya akong pumunta sa leader ng mga apostol, no? Kumbaga hihingi ako ng tulong, no? Doon sa mga apostol na ilapit ako sa Panginoong Hesukristo. Pero ang ginawa ng babae ito, he directly come and humbled herself sa Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang kapatawaran ng Panginoon ay pinagkakaloob niya sa mga nagpapakumbaba, sa mga kumikilala sa Kanya, na siya lamang ang makakapagpatawad ng atin pong mga kasalanan. Okay po? So, ang pangatlo, the different reactions. No? The different reactions. Ang magkaibang tugon. No? Kung babalikan natin itong talinhagang ito, ang tanong ng Panginoon, now, which of them will love Him more? No? Verse 43, Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. You have judged correctly. Okay? At ipinakita dito ng Panginoon kung paano nga in-express, no, ng makasalanang babaeng ito ang kanyang pagmamahal sa Panginoon at itong pariseyong ito, kung anong naging treatment niya sa Panginoon. Okay? Kung babalikan natin itong verses 44 to 47, sabi dito, then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but he who has been forgiven little, loves little. So may katotohanan na itinuro ang Panginoon dito kay Simon. No? Yung maraming kasalanan na pinatawad, mas malaki din ang pagmamahal nun. No? Pero yung inaakala na maliit lang ang kasalanan nila na sila pinatawad, no, they love less. No? Kumbaga, maliit lang ang kanilang pinapakita na pagmamahal. At yun ang ginawa ni Simon sa kanya. No? Ang sabi niya, pagdating ko, hindi mo man lang ako binigyan ng panghugas ng paa. Hindi mo man lang ako hinalikan. No? Kasi yun ang practice nila nun. Yun ang kanilang way of greeting. Yung holy kiss. No? Pero sa cheek lang yun. Hindi sa lips. No? And then, sabi pa dito, hindi mo man lang nilagyan ng langis ang aking ulo. Pero ang babaeng ito, kanina pa, non-stop, no? Binabasa na kanyang luha ang aking paa, pinupunasan na kanyang buhok, no? Pinapahida ng pabango ang aking paa. Kaya ganyan siya sapagkat mas maraming kasalanan na ipinatawad sa kanya. Mga kapatid, ngayon pong gabi, as I've said, walang malaki o walang maliit sa mata ng Panginoon pagdating po sa kasalanan. Wala tayong pwedeng may pagmalaki sa harapan ng Panginoon sapagkat pare-pareho ang parusa dito. Ngunit ang dapat po nating ipagpasalamat at dapat na magpatibay, magpatatag at magpalago, magpatingkad ng ating pag-ibig sa Panginoon ay yung kanyang kapatawaran. Sapagkat kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon, tsak po na sa kaparusahan, sa kapahamakan ang tungo po natin. Salamat sa biyaya niya. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At nawa, dahil po sa tatlong katotohanan ito na nakita natin, no? The difficult situation of the debtor, the divine intervention of the lender, and the different reactions, no, of the debtors, sana makita po natin, maitama natin, no, yung atin pong tugon sa atin pong Panginoon. Nawa patuloy po nating papurihan, parangalan at sambahin ang Panginoon sa buhay po natin. Sapagkat yung atin po mga kasalanan ng nakaraan, pangkasalukuyan at hinaharap ay pinatawad na ng atin pong Panginoon. Dahil po sa Panginoong Hesukristo na atin pong tinanggap. Ganun po ka-powerful ang forgiveness ng atin pong Panginoon. Kaya dapat po mas lalo nating mahalin ang atin pong Panginoon. Kaya sa gabing ito, pagsikapan po natin
sa biyaya ng Panginoon na sundin itong nakalagay sa Mark chapter 12 verse 30 and 31. Verse 30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Okay? And then, ang sabi pa sa verse 31, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Sana po ito ang atin pong pagsikapan na gawin sa bawat araw ng buhay natin, that we will love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind. Ano po? At mahalin po natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating pong sarili. Kaya mga kapatid, magandang suriin po natin sa gabi ito ang pagmamahal natin sa ating pong Panginoon. Nawa mas lalong lumago, tumibay, at lumawak ang ating pong pagmamahal sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat sa paalala ng talinhagang ito. Kami po ay napakaraming utang sa inyo. At ang mga utang na ito kailanman hindi namin kayang bayaran. Kaya salamat sa biyaya mo, sa kabutihan mo, na ikaw po ang nagbayad, ikaw ang nagtanggal ng mga utang na ito. Magitan po ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa kaligtasan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang lumalim, lalo pang lumawak, lalo pang tumingkad ang aming pagmamahal, Panginoon, sa inyo. Sapagkat tunay po, walang ibang pwedeng magmahal sa amin ng ganito ka kalaki at ganito ka manghabangha. Kaya Panginoon, salamat po. Tulungan mo po kami na mahalin ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong karunungan namin. Salamat po Panginoon, to aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy pong pagpalain tayo ng Panginoon, mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.